Sinakop ng mga alien na tinatawag na scob corals ang mundo. Dahil dito, napuno ng lason ng hangin, dala ng mga particles na tinawag na trapar, ang tanging paraan para makalaban ang mga tao ay gamit ang mga espesyal na mechas, pero sobrang bihira ng pwedeng mag-pilot nito, isa lang sa bawat bilyong tao ang may kakayahan. Ang bida ng kwento ay nakatakdang gisingin ng pinakamalakas sa mga mecha na ito, si Alakay, isang 13-year-old na batang lalaki, ay halos wala nang maalala tungkol sa kanyang mga magulang. Ang tatay niya ay umalis para bumili ng gatas bago pa siya ipinanganak, at ang nanay naman niyang si Eureka, na wala nung siya ay 3 taong gulang pa lang. Simula noon, pinalaki na siya ni Tasho, na itinuring siyang parang tunay na apo. Pinilit ni Al na mamuhay ng normal, pero madalas siyang mabully at ma-discriminate dahil sa kanyang asul na buhok. Kaya halos kada linggo, pinipilit niyang kulayan ito ng kayumanggi para makihalubilo sa iba. Ang tanging kaligayahan niya ay ang pagkakaibigan nila ni Naru, isang mabait pero may sakit na babae na tinamaan ng trapar particles. Si Naru ay may kakaibang abilidad, kaya niyang makita ang mga mangyayari bago pa ito maganap. Kamakailan lang, nagkaroon siya ng vision tungkol sa isang malaking sunog na magdadala ng malaking pagbabago sa mundo. Isang gabi, habang nag-aaral si Ao, biglang may lumagpak na lumilipad na kotse sa buhangin, at nagkalat ang laman nito. Agad niyang pinulot ang isang makinang berdeng bracelet. Sa isang iglap, biglang lumiwanag ng sobra ang makina ng kotse at unti-unting naging scob coral. Dali-daling bumalik si Al kay Naru at minaneho ang lumilipad nilang kotse para mailayo siya sa panganib. Pero biglang may lumitaw na isang dambuhalang halimaw at sinira nito ang coral. Kinabukasan, bumalik si Fukai sa normal niyang routine at pumasok sa eskwelahan. Pero nagulat siya nang biglang lumitaw ulit ang parehong liwanag. Sa takot, agad siyang tumakbo palayo, kabadong baka may mangyaring mas malala. Bigla ulit bumagsak ang isang malaking coral at nagpakuwala ng malakas na shockwave. Natarante si Fukai at nag-alala kung ayos lang ba sina Naru at Tasho. Maya-maya, isang G-monster ang lumitaw at nagpakuwala ng sunod-sunod na laser attacks. Agad siyang umiwas at tumakbo habang sumisigaw sa takot. Habang pinapanood kung paano winawasak ng halimaw ang kanilang bayan, mabilis siyang tumakbo papunta sa bahay ni Naru, nagbabaka sakaling hindi pa huli ang lahat. Pero pagdating niya, wala si Naru doon. Hindi niya napigil ang umiyak at magsisi na hindi niya ito agad na rescue. Biglang lumiwanag ang misteryosong bracelet na suot niya, at lumabas ang mga pangalang Eureka at Fukai. Naalala niyang bracelet ito ng kanyang ina. Biglang dumating si Gazelle, yung lalaking muntik na siyang mabangga sa tabing dagat, at gusto niyang kunin ang bracelet. Plano niyang ibigay ito sa Japanese Armed Forces. Pero ayaw itong bitawan ni Fukai kaya kinagat niya si Gazelle sa sobrang desperado. Dahil dito, napagdesisyonan nilang kunin ito pabalik mula sa Japanese Navy ship. Doon niya nalaman na ang bracelet pala ang susi para ma-activate ang isang makapangyarihang lumilipad na combat ship. Gustong-gusto itong makuha ng Armed Forces para labanan ang mga G-monsters, hindi nila pwedeng pabayaan si Fukai na may hawak nito kaya kinuha nila ito para gamitin sa laban. Tumalon si Fukai mula sa sasakyan at sumampas sa ibabaw ng barko, mabilis siyang pumasok sa loob ng ship at sinubukang paandarin ito. Pero hindi ito nag-start, bigla na lang nagwala ang G-monster at inatake ang Navy ship, nahulog si Fukai sa dagat. Habang unti-unting nawawalan siya ng malay, biglang lumitaw ang mensaheng, "Welcome home, Eureka." Nanlaki ang mga mata niya nang biglang humandara ang makina ng mecha at nagbago ang kulay ng kanyang buhok pabalik sa asul. Kinuha ni Fukai ang kontrol ng makina at lumaban sa G-monster. Nagpakawala ng laser ang halimaw pero madali itong naiwasan ni Fukai. Ang mecha ay biglang nag-transform sa parang human form. Bumilis ang takbo niya at umatake ng diretsyo sa halimaw. Pero nasupalpal siya at napalipad sa ere. Hindi siya sumuko. Pinili niyang ilayo ang halimaw para maprotektahan ang mga tao sa isla. Matagal din siyang hinabol ng halimaw hanggang sa bigla siyang tumaas ng lipad at determinado niyang pabagsakin ito. Pero mas mabilis pala ang halimaw kaysa sa inaasahan niya at pinilas nito ang braso ng mecha. Kinuha ni Fukai ang natanggal na braso at ibinaon ito sa ulo ng halimaw, dahilan para mapatay ito at may salba ang lahat. Kailangan niyang tumakas agad dahil nakita siya ng mga tao na nagpipilot ng mecha. Natagpuan siya ni Naru na punong-puno ng emosyon at takot na baka isipin ng mga tao na sila ng kanyang ina ang may kasalanan sa paglitaw ng coral. Bumabalik na naman kasi ang mga monster attacks, parang dati. Pero napakabait ni Naru at labis siyang nagpasalamat kay Fukai dahil iniligtas siya nito. Mahigpit siyang niyakap ni Naru. Dinala siya ni Fukai sa pinagtataguan niya ng ship at pananggakuan niyang hindi na siya lilipad ulit, kasi ayaw niyang kamuhian siya ng mga tao. Pagbalik nila, hinuli siya ng mga taga-nayon at ikinulong sa isang kwarto, pinagbibintangan siyang siya at ang kanyang ina ang dahilan kung bakit dumating ang mga coral. Biglang dumating si Ai mula sa Generation Blue, isang organisasyon na nag-aaral tungkol sa mga G-monsters at scob corals. Inilahad niya na ang robot na piniluto ni Fukai ay ang tinatawag na Norvash,
at ito rin daw ang robot na piniluto ng kanyang ina nung unang beses siyang dumating sa isla. Dumating din sina Gazelle at ang kanyang grupo para isama si Fukai sa laban kontra sa isang G-monster na palihim na lumapit gamit ang isang bagyo para makapagtago, pero tumanggi muna si Fukai dahil nakita niyang nasusunog na ang bahay ng kanyang lolo, dahil sa galit ng mga tao laban sa kanya. Pero nang na-realize ni Fukai na ang bracelet na iniwan ng kanyang nanay ay tanda ng kanyang tadhana, na siya ang nakatadhana para mag-pilot ng Nervash at iligtas ang lahat, nagbago ang isip niya. Lumipad si Fukai kasama ang Nervash papunta sa kalangitan, nag-transform ang Nervash sa human form para labanan ang halimaw. Matapang niyang pinasok ang teritoryo ng halimaw, isang lugar kung saan kaya nitong maramdaman ang kahit anong gumagalaw. Biglang nagpakawala ng missiles ang halimaw kay Fukai, buti na lang dumating si Flora mula sa Generation Blue at nasagip siya sa tamang oras. Ngayon, nag-team up sina Flora at Fukai para labanan ang kalaban, gumawa si Flora ng diversion habang matapang na sumugod si Fukai, lumipad siya sa itaas ng halimaw at pinakawala ng sunod-sunod na mga bala hanggang sa sumabog ang halimaw, na siyang nagpalipad kay Fukai mula sa lakas ng pagsabog. Nagising si Fukai sa tabing dagat, may nagligtas sa kanya, isang taong hindi niya kilala. Sa gulat niya, mabait at magiliw ang taong ito sa kanya, yun pala, 10 taon na ang nakalipas mula nang iligtas siya ni Yer-Eka mula sa isang halimaw na muntik siyang patayin, dinala siya ng lalaki kay Ika, na nagkwento sa kanya tungkol sa mga nagawa ng kanyang nanay para sa buong mundo. Doon din niya nalaman na nawala ang kanyang nanay matapos itong pumasok sa isang scob burst, dahil dito, nagkaroon ng pag-asa si Fukai na baka buhay pa ang kanyang ina, dahil dito, nagdesisyon si Fukai na sumali sa Generation Blue para hanapin ang kanyang nanay, dinala siya sa base nila at nanatili roon ng ilang araw, pero bigla siyang nakatanggap ng balitang may isang intruder na pilit pumasok at hinahanap ang Nervash. Agad na tumakbo si Fukai papunta sa lugar at sumakay sa Nervash para harapin ang sumalakay. Bigla na lang lumapag si Truth sa ibabaw ng kanyang mecha, si Rebecca, miyembro ng Generation Blue, itinutok ang kanyang baril at sumigaw na kailangan nilang tumakas, pero mabilis na tinalo ni Truth si Rebecca at hinarap si Fukai. Lumipad si Fukai, umaasang matatakot si Truth at aalis, pero nanatiling nakatayo si Truth sa ibabaw ng mecha at nag-transform ito sa isang higanteng itim na nilalang, sobrang nakakatakot ang itsura nito kaya nawala ng kontrol si Fukai sa kanyang mecha at bumagsak sila sa lupa. 3 araw siyang nawala ng malay at nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Sa panaginip, nagpakita si Truth na kamukha niya. Sinubukan itong kumbinsihin si Naru na sumama sa kanya. Sinasabing kailangan niyang lumapit sa mga coral para mabuhay. Sinubukan ni Fukai na balaan si Naru na niloloko lang siya. Pero biglang nabanggit ni Truth ang pangalan ni Yer-Eka, sinabi niyang matagal na niyang hinahanap si Yer-Eka sa Nervash sa loob ng 10 taon, ibinunyag din ni Truth na siya ang G-monster na nakalaban ni Yer-Eka bago siya biglang nawala. Sinubukan ni Fukai na habulin si Truth, pero nag-transform ito sa kanyang Dark Shadow form, nang makita ito ni Naru, bigla niyang naalala ang isang nilalang na nagligtas sa kanya 10 taon na ang nakalipas nung sumabog ang coral. Sa huli, nagdesisyon si Naru na sumama kay Truth, at naiwan si Fukai na wasak ang puso dahil iniwan siya ng tanging kaibigan niya. Nagising si Fukai at nagpasalamat na panaginip lang pala yun, pero biglang pinakita ni Fleur sa kanya ang isang litrato at balita na si Naru ay totoong sumama kay Truth, pareho sa napanaginipan niya. Gustong-gusto ni Fukai na hanapin si Naru, pero pinagbawalan siya ng organisasyon dahil may mas mahalaga silang mission. Kailangan nilang pumunta agad sa kalawakan dahil may bagong coral na lumitaw at kapag nag-trigger ito ng scob burst, pwedeng mawasak ang mga satellite na umiikot sa mundo. Ready na sana silang mag-launch, pero biglang kinabahan si Fukai at sinabing hindi niya makita ang galaw ng hangin. Matapos ang ilang tests, nalaman nila na kaya niyang makita ang trapar particles na parang wind flow dahil anak siya ng isang alien. Pinakita sa kanya ang mga lumang litrato noong 13 years ago kung saan dumating ang kanyang nanay at Nervash sa mundo. Ipinaliwanag nila na nawala ang kanyang nanay 10 taon na ang nakalipas dahil sa isang pagsabog at hindi na nila ito natagpuan. Kahit sobrang lungkot ni Fukai, nagdesisyon siyang lumaban. Gumamit ng apoy ang mga kasama niya para ma-distract ang G-monster na lumitaw at tinangkang sirain ng coral. Ito ang pagkakataon ni Fukai na barilin ito gamit ang kanyang machine gun. Pagkatapos noon, tinutok ni Fukai ang kanyang atensyon sa pagsira ng scob coral, pero biglang nagsimulang magpaulan ng bala ang Japanese satellite sa coral, dahilan para bumagsak ito papunta sa Earth. Sinubukan niyang pigilan ito, pero hinayla na sila pababa ng gravity, habang bumibilis ang bagsak nila. Unti-unting nadadala si Fukai ng kawalan ng pag-asa, iniisip ang pagkamatay ng kanyang nanay at nararamdaman niyang nalulunod siya sa bigat ng sitwasyon, malapit na siyang sumuko. Pero bigla na lang kumislap at nabasag ang coral, at mula rito, lumitaw ang isang napakalaking spaceship, may lumabas na mecha na kamukha ng Nervash at sinagip siya. Inilapag siya sa karagatan, lumabas mula sa mecha ang piloto at masayang nagpakilala, siya si Yer-Eka.
Nagulat si Fukai nang makita ang kanyang nanay sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, labis ang tuwa niya at hindi niya maitago ang kanyang saya sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang matagal nang nawawalang ina. Pero agad din nawala ang kanyang kasiyahan nang malaman niyang hindi siya naaalala ng kanyang nanay at iba na ang mundo para sa kanya kumpara sa pinanggalingan niyang planeta. Kahit masaya silang nagkita, gulat na gulat si Fukai nang malaman niya na buntis pala si Year Eika. Hiniling ni Fukai kay Year Eika na sumali sa Generation Blue para sa kanyang kaligtasan gamit ang Nervash mula Japan, at para na rin maprotektahan sila mula sa kahit sinong maaaring maghanap sa kanila. Pero sa gulat ni Fukai, sinabi ni Year Eika na gusto niyang bumalik sa kanyang asawa na si Renan. Akala ni Fukai noon na iniwan siya ng kanyang tatay. Pero hindi niya alam na pinuprotektahan pala ito ng kanyang ama. Nalaman niyang napunta si Year Eika sa isang mahirap na sitwasyon, pero hindi sumuko si Renan at patuloy na lumaban hanggang makabalik siya. Dahil dito, nag-iba ang tingin ni Fukai sa kanyang tatay, unti-unti niya itong naintindihan at nagsimula siyang igalang ito. Nagmadali ang mga miyembro ng Generation Blue para tulungan sina Fukai at Year Eika. Sinubukan ni Ian na magpasalamat kay Year Eika dahil iniligtas siya nito 10 taon na ang nakalipas, pero hindi siya maalala ni Year Eika. Na-realize ni Eva na ang Year Eika na kaharap nila ngayon ay galing sa nakaraan, at malamang na ang batang daladala nito ay si Fukai mismo. Ipinaliwanag niya na kung hindi ibabalik ni Fukai si Year Eika sa tamang timeline, baka siya na ang pagtuunan ng pansin ng maraming tao at baka pag-initan siya, pero ayaw ni Fukai na mahiwalay muli sa kanyang nanay, lalo na ngayong nagkita na sila ulit, kaya tumanggi siyang pakawalan nito. Dumating si Gazelle at sinabi niyang balak niyang ibigay si Year Eika sa Japanese Army kapalit ng isang kapalit na pakinabang, nainis si Fukai at hindi pumayag na ibigay ang kanyang nanay. Sa galit niya, inatake niya si Gazelle. Biglang may nakita si Fukai na akala niya si Year Eika, pero yun pala si Truth na nag-disguise lang. Bago pa makagalaw si Fukai, ginamit ni Truth ang kanyang Black Shadow at pinatumba siya. Nang magkamalay si Fukai, nagkaroon siya ng vision kay Naru. Akala niya totoo ito, pero biglang nag-shift ang imahe at naging si Year Eika. Napagtanto niyang ito ang kanyang nanay. Nakiusap si Year Eika na ibalik siya sa kanyang panahon. Nag-alinlangan si Fukai kasi matagal niya itong hinanap, pero binalaan siya ni Year Eika na may masamang mangyayari kung hindi siya kikilos. Sinabi rin itong hindi kalaban ang mga monsters. Pagkatapos nito, bigla siyang nawala at naiwan si Fukai na naguguluhan. Tumakbo si Fukai para sagipin si Year Eika. Sumakay siya sa Nervash, pero masyadong malakas si Truth. Tinire niya ng malakas na suntok si Truth, pero nasalulang ito ng Dark Shadow Feast. Naglaban sila, pero pinatama ni Truth ang Nervash ni Fukai sa pader. Naglabas si Fukai ng malalakas na armas. Binigyan niya si Year Eika ng pagkakataon na makasakay sa kanyang sariling Nervash at lumaban kay Truth. Magkasama nilang sinugod si Truth, pero lahat ng atake nila ay pinigilan ng Dark Shield nito. Bigla silang may nakita na maliwanag na ilaw sa malayo, isang scob burst ang malapit ng mangyari. Kapag lumipad si Year Eika papunta sa liwanag, babalik siya sa sarili niyang panahon. Pero ayaw ni Truth na umalis siya kaya hinabol sila. Habang papalapit sila sa Beam of Light, tinutok ni Fukai ang malaking baril ng Nervash kay Truth para mabigyan ng oras si Year Eika. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, madaling naiwasan ni Truth ang mga bala at bigla siyang sumugod. Tinire niya ng isang malakas na suntok ang Nervash ni Fukai, nahulog si Fukai at nagkaroon si Truth ng chance na lapitan ang mecha ni Year Eika. Buti na lang, dumating si Alina, kasamahan ni Fukai, sakay ng spacecraft at binangga si Truth. Dahilan para mahulog ito sa dagat. Dumating din ang Japanese Navy Forces at nagpakawala ng mga missiles para pigilan si Year Eika na makatakas. Biglang gumalaw ng kusa ang Nervash ni Year Eika. Ini-eject siya palabas ng cockpit para maprotektahan siya mula sa atake ni Truth. Agad na gumalaw si Fukai, sinalo niya ang kanyang nanay habang nasa ere gamit ang kanyang Nervash. Ayaw na niyang mahiwalay ulit dito. Pero alam niyang kailangan niyang dalhin si Year Eika papunta sa pinakamalapit na Beam of Light para makabalik ito sa sarili niyang timeline. Magkasamang lumipad ang mag-ina papunta sa kanilang destinasyon. Pero bigla silang hinarang ng isang G-Monster, nagpakawala ito ng mga laser beams kay Fukai, pero nagawa niyang umiwas. Sinabi ni Fukai na hindi siya makakalapit kung wala siyang armas. Pero biglang pinindot ni Year Eika ang panel at binuksan niya ang special missiles ng Nervash. Sa isang intense na sandali, ginamit ni Fukai ang special missiles ng Nervash at pinasabog ang G-Monster. Naghiwa-hiwalay ito sa isang iglap. Handa na si Year Eika na bumalik sa sarili niyang panahon. Pero bago siya umalis, tinanong niya kung bakit niya siya tinatawag na Mama, samantalang magkakaanak pa lang siya. Hindi sinabi ni Fukai na anak niya ito. Ang sagot lang niya, sana healthy boy ang maging anak mo. Pero nagulat si Fukai nang ngumiti si Year Eika at sinabing magiging babae ang kanyang magiging anak. Pumasok si Year Eika sa Beam of Light at bago ito tuluyang maglaho, nasulyapan ni Fukai ang isang malabong anyo ng Nervash na mukhang wasak na.